Yan mismo ang Diyos. Ipinakilala ng Diyos ang sarili niya bilang Ama, Anak, at Espiritu. Mga bata, hindi ito kagagawa ng simbahan. Huwag niyong sisisihin ang mga pare. Ano ba naman yung tinuturo kasi ng mga pare at mga obispo? Hindi naman natin maintindihan. Ano mo ipapaliwanag yung Father, Son, and Holy Spirit? Hindi po yan galing sa simbahan. Narinig niyo yung mga pagbasa ngayon, paulit-ulit, sinasambit, Ama, Anak, at Espiritu. Yan ay katuruan na nanggaling mismo sa salita ng Diyos. Sabi ni Jesus, nung iniwanan niya na yung kanyang mga alagad, no? Bumalik na siya sa Ama, sabi niya, humayo kayo, binyagan ninyo ang buong mundo sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Kaya hindi yan gawa-gawa ng simbahan. No? Isang hiwaga, pero kailangan natin unawain. Siguro sasabihin nyo, sige nga Father, subukan nating maunawaan. Precious, halika precious. Ito, isang paliwanag ng bakit paano natin maunawaan yung Ama, Anak, at Espiritu. Si Precious ay anak. Tama? Anak ng kanyang mga ina. May kapatid ka, Precious? Kapatid rin siya. Dalawa na yun. Tama? Tapos, pag nagdalaga na to at nag-asawa, siya ay magiging ina. At asawa pa, apat na yun, ano? Diba? Iisang tao, hindi naman Diyos. Iisang Diyos, pero ang daming, diba? Ang yaman-yaman. Bawat isa sa atin ganun. Diba? Pwede kang maging anak, pwede kang maging kapatid, pwede kang maging ina, at marami pa. Thank you, Precious. Mag-madre ka na lang. Ganun ang isang paliwanag, ano? Ang Diyos natin, iisa. Pero siya ay sabay na Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ito, napakahalaga nito, no? Ano bang kahalagahan kasi na maniwala tayo dito sa Blessed Trinity? Kasi pinakilala ni Jesus na ang Diyos pala ay Ama, Anak, at Espiritu. Ito yung pinakabuod ng kanyang pagkatao. Pag sinabi natin God is love, ito yun ang ibig sabihin. No? Sa ibang mga pananampalataya, ang kanilang Diyos sinasabing Allah has love. Tama? Si Buddha, no? Has love. Pero sa ating mga Katoliko, sinasabi natin God is love. Ang pinakapagkatao niya ay pag-ibig. Ibig sabihin, simula't-simula pa, wala pang nilalang, wala pa tayo, no? Pag-ibig na siya. Paano nangyari yun? Heto yung paliwanag. Trinity pala kasi siya. Sa pinakakaibuturan ng kanyang pagkatao, isa siyang pamayanan. He is a community of Father, Son, Spirit na nagmamahalan. Hiwalay sa atin, siya ay pag-ibig na. Nagmamahal na siya. Siya ay bukas na bukas. At sabi nga nila, no, napakaganda nito mga bata. At mula doon sa nagmamahalang tatlong persona na yun, umapaw ang kanilang pagmamahal. Kaya nagkaroon ng sanlibutan. No? Tayong lahat ay pag-apaw sa pagmamahal noong tatlo. Kaya anong matututunan natin ngayon? No? Sinasabi natin, sa Genesis, man is made in the image and likeness of God. Tayo ay nilalang nakawangis ng Diyos. Ano ang Diyos? Ang Diyos pala ay pag-ibig, Ama, Anak, at Espiritu. Kaya bawat isa sa atin, kung totoong tayo ay magiging imahe ng Diyos, kailangan bawat isa sa atin din ay pag-ibig. Bawat isa sa atin din ay bukas sa pagmamahal. Katulad ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo, bukas na bukas. Amen? Amen. Kaya, simple lang, ang gusto kong iuwi ninyo ngayong araw na ito na pinagdiriwang natin yung banal na Santatlo. Ang Ama, Anak, at Espiritu ay bukas na bukas sa isa't isa, nagmamahalan. Ito lang, gaano ka kabukas sa iyong buhay. Kung tunay kang larawan ng Diyos,
Bukas ka rin ba katulad ng Diyos? Bukas ka, ibig sabihin nagmamahal. Pinaapaw mo ang iyong pagmamahal. Bukas ba kayo? Bukas ba yung nakasimangot? Dapat bukas ka, nakangiti ka. No? Dapat pagbukas ka, may pagmamahal ka sa puso para sa kapwa mo. No? Amen? Kaya siguro ngayon hindi pa yung totoo sa atin, ano? Pagbata pa tayo, kahit kami medyo matatanda na dito, ang ano natin is isipin lagi ang para sa sarili natin, no? Pero ang Diyos pala natin, ang bukas na bukas. No? Ganyan ang Diyos natin. Meron akong isang imahe ng katulad niya, no? Taga-Bicol ako at sikat yung aming fiesta, yung Our Lady of Peña Francia. Nakapunta na kayo doon? Sorry kayo. Kasi ito yung naalala ko. Matagal na akong hindi umuwi, no? Ito yung naalala ko nung ako'y lumalaki doon. Pag fiesta sa amin, open house. Pwede kang pumasok sa anumang tahanan, hindi mo kakilala, no? Pero yung pamilya, pakainin ka. Bukas. Open house. Ngayon, siyempre, dahil sa hirap daw ng buhay, nakasara na yung mga bahay, no? Pero noon, nung ako'y lumalaki, ganun ang imahe ng Diyos. Bukas. Open. Open to love. Open to build community. Open to share. Kaya yung buong buhay natin, mga kapatid, dapat gano'n. Last kwento. Meron akong radyo sa gabi, no? Kagabi. Sa TCN kasama ko si Sister Bubbles. Pero yung mother nagbakasyon, iniwanan ako. Merong na-interview kahapon, isang Jesuit volunteer, Philippines. Ito mga graduate mula sa college, UP, Ateneo, Lasal, tapos pinadadala sa kung saan lupalot ng Pilipinas para magturo, magtrabaho sa isang community organization, basta kung saan, ano. At merong isa na na-interview namin, si Jim. Mahirap, mula sa mahirap na pamilya. No? Sabi ko, kumusta yung mga magulang mo? Pagkatapos ng pinaaral, eto, magtuturo ka kung saan, hindi na lang tulungan mo na lang yung pamilya mo, ano, magtrabaho ka. Ano ka pa naman, Ateneo, sayang, di ba? Tapos sabi ko nung bata, ito nakakagulat, sabi nung bata, ni Jim, suportado siya ng kanyang mga magulang. Yung mga magulang, kahit hirap, parang Father, Son, Holy Spirit, ibinibigay pa rin yung anak. Ibinabahagi pa rin yung anak sa iba, sa kapwa, sa mundo. Ano? Merong mga magulang, ginagawang inaangkin lamang ang anak. Akin ka lamang. Merong mga magulang, ginagawang tropeyo, ano, ang kanilang mga anak. Dito sa Ateneo, nung ako'y nagtuturo, may mga anak na hindi makawala sa mga magulang kasi ang kanang mga abogado, kailangan yung anak, abogado rin. Walang kabukasan. Kaya mga kapatid, pagdasal natin, na patuloy ang pagbabahagi natin. Si Jesus, ibinahagi ng Ama sa atin. Si Jesus naman, ibinahagi ang Espiritu sa atin. It's an ongoing sharing. The Father shares the Son shares the Spirit. Sana rin ganun tayo, no? Father, Son, Holy Spirit, bukas, nagbabahagi ng sarili para sa kapwa, para sa mundo. Amen? Amen. Ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon mga kapatid, tayo